Timburong mga idol. So itong timburong na to is matagal na panahon na isolated sila sa kanilang bandar. So, at ang mode of transportation dito is via boat. So ang pamasahe nasa $6, Brunei dollar. So maaari kang mag-antay doon at antay mo yung bangka nila. Na abot yata ng ang transportation from is 30 to 40 minutes. So ito yon yung passage nito. Yung mga ina-update ko sa inyo yung mga pinakamahabang bridge sa Southeast Asia. Yun yung Timburong Bridge. Here is it guys, kasalukuyan namin binabaybay ang bridge. At ang isa sa nag-catch up ng aking attention is itong kanilang yung building na yan. Meron silang solar panels. So, wow. Diba? Kapag may solar panel ka, hindi kuryente ka, depende sa setup mo. So, kaya nandito kami, meron kami ditong isang store over there. So, i-enjoy natin. Tara, samahan niyo ako. Ang population nga pala ng Brunei is nasa 400,000. At marami din of course mga foreigner dito tulad ng mga Bangladesh, India, Filipino at ano pang lahi, Chinese ang pinaka number 1 na marami dito. Ganda rito mga idol is ito yung parang umbrella. Ayan, punta tayo sa parang umbrella niyan, naka-tourist spot nila ang Buela. Puntahan natin. Okay, so itong building na to, nandito yung store namin. Ito na ang kanilang tourist spot. Ayan parang kabuti sa 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yun ang ganda nito guys paggabi. Ayan meron silang solar panel at yung ilaw is papataas. Yun, ilawan talaga niya. So nandun yung store namin. Ayan, store. Oh, diba? Ang ganda. Sa mga job seekers dyan at gusto nyo magtrabaho dito, walang minimum wage dito. Kung ano yung offer sa inyo is yun na yun maging sahod nyo. So it's up to you kung makipagtawaran kayo dahil bibihira dito ang matataasan ng sahod. Ang mga katulong dito nagre-range sila ng 350 to 400, mga sales lady 400 to 500. Same dun sa mga cleaners at kapag mga technician naman from 550 to 750, 900. Supervisor ko na noon pag naka 900 ka. So swertehan lang dito sa amin kasi is direct kami at nagre-range kami ng 1.2 to 1.4, and then ang pinakamalaking sahod dito is yung mga nagtatrabaho sa offshore. Mga engineers natin kumikita sila ng 3,000. Ganun din yung nurse dito, 3,000 din sila. At yung nasa istana, maganda ang benefits. Kung hindi ka technical assistant, magre-range ka ng 1,000 something. Pero kung ano yung visa mo, yun din ang visa na maging family mo na kukunin mo dahil pwede mo silang kunin kung regular ka. At isa sa mga benefits ng nagtatrabaho sa istana is pabahay kayo at paaralin pa ni Sultan ang anak mo hanggang sa makatapos ng college. 4 na anak mo i-shoulder ni Sultan, paaralin niya yon. Kung sakaling ang pamilya mo nasa Pilipinas at ayaw mong kunin dito, iayusin mo lang yung kanilang mga papeles at paaralin ni Sultan yon. So napakaganda pag nakapasok ka sa government dito. Kaya maraming Pilipino o ibang lahi din na nagkakandara pa na makapasok sa government. Ang maaari nga pala maging trabaho mo is mula landscaping hanggang sa mga electrician, technicians, at kung college graduate ka at may backer ka, magiging technical assistant ka rito at mag-handle ka ng tauhan mo.
nagkaroon pala tayo ng backer dati dito at ginapoy na yung papel ko. One time tumawag yung taga engineering department ng Istana. That time kasi ang offer is nasa 800 lang, so tinanggihan natin dahil mas malaki ang offer dito sa labas. At kasalukuyan kasi tayo magbabayad ng utang that time. Hanggang ngayon naman may utang pa rin. So yan lang ang tips ko sa inyo mga idol. Kung sakaling may job offer kayo dito, makipagtawaran kayo dyan dahil bibihira ang mataasan ng sahod dito. Thanks for watching.